Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam. Wa kafa biha ni'mah. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi wakila. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay, ang karapatan ng babae bilang isang anak. Ngayon, kapag sinabing bilang isang anak, ay halos 70% o higit pa ay pareho ang babae sa lalaki. Ibig sabihin, magkaiba lang sila dun sa konting percentage ng karapatan bilang anak. Meron lang konting pagkakaiba, lalo na pag lumaki na sila. Nagdalaga na si babae, may kakayanan na. Nagbinata na si lalaki, si sanggol na lalaki nagbinata na. Maring merong mga certain point na sila'y magkaiba. Yun nga, more or less, ay 10%, 10% ay may pagkakaiba. Ibig sabihin, itong pag-uusapan natin ay patungkol sa mga anak, lahat ng anak. Nakakabukod lang ang babae sa ilang mahalagang bagay. Ganun din, nakakabukod naman ng lalaki sa ilang mahalagang bagay. Ngayon, unang-una natin maintindihan, hindi lang may karapatan ng magulang, may karapatan din ng anak. Di ba? Napag-usapan natin yung karapatan ng ina, siyempre sa kanyang mga anak. Ngayon, pag-usapan naman natin yung karapatan ng anak sa kanilang mga magulang, ama at saka ina, pareho. Ngayon, unang-unang dapat maintindihan natin, gaano kahalaga ang anak? Napakahalaga, mga kapatid. Napakahalaga ng anak. At sigurado ako, 99.99, kung hindi 100%, lahat ng magulang ay naintindihan nila kung gaano kahalaga ang anak. Allahu Akbar. Kaya katulad ng panalangin ng isa sa mga propeta na hindi kaagad nagkaroon ng anak. Actually, marami sa mga propeta hindi kaagad nagkaroon ng anak. Isa dito, si Zakaria alayhi salam. Kaya matatagpuan natin ang kanyang panalangin sa 2 sura sa banal na Quran. Ito ay nasa Surat Maryam at saka sa Surat Al-Baqarah. Allahu Akbar. Ano ang sabi ni Zakaria alayhi salam? Hindi pala mga kapatid, Surat Al-Baqarah, Surat Ali Imran. Okay? Itong unang-unang babasahin, itong ayang babasahin natin. Anong sabi ni Zakaria sa kanyang panalangin? Nung nakita niya yung mga mahalagang kabuhayan na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Maryam alayhi salam. Nabanggit sa Surat Ali Imran. Nung nakita na yung mga masarap na bunga ng prutas sa kung saan
naninirahan dun sa tulugan ni Maryam alayhisalam habang kasama siya ni Zakaria sa Bait al-Maqdis. Nung nakita niya mga prutas, sabi niya kay Maryam, "Anna laki hada?" Saan galing to? Anong sagot ni Maryam? "Qalatuhu min indillah," galing sa Allah. Kaya doon nakita ni Zakaria na kumbaga, alam naman niya, kaso alam minsan kapag meron kang nakitang makasano na nasa harap mo na ebidensya, tumatatag yung paninindigan. Kaya sabi niya, pwede palang magkaroon ng bunga ng prutas sa panahon ng tag-init ay lalabas sa panahon ng taglamig. Kasi ganun daw nangyayari, sabi ng mga scholar Sabi, paano nangyayari nagkaroon ka ng ganito prutas? Prutas na para sa prutas ng tag-init, taglamig ngayon. O baliktad. Anong sabi ni Maryam? "Huwa min indillah," ito galing sa Allah. Ibig sabihin, pwede palang mangyari yung milagro. Di ba? Kaya doon siya nanalangin. Sabi nyo, "Hunalika da'a Zakaria Rabbah." Doon ay nanalangin Zakaria at nanalangin siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon siya ng anak kasi wala pa siyang anak Sabi niya, "Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a." O Allah, pagkaluban mo ako mula sa iyo ng mabuting dhurriya, mabuting anak. Dahil ikaw, sabi niya, sami'ud du'a, dahil ikaw, Allah, ay narinig mo ang anumang panalangin. At siyempre, hindi nagtagal, tinugunan ng Allah ang kanyang panalangin. Kaya ibig sabihin nun, ang punto natin dito sa kwento kay Zakaria, yung tayo bilang mga magulang, ay nangailangan tayo ng anak. Allahu Akbar. Nangailangan tayo ng anak. Kaya mahalaga sa atin na magkaroon ng anak. Alam ko na maraming mga tao na hindi nakakaroon ng anak, mga mag-asawa, nakapunta siya sa kung sino-sino ng doktor, para lang baka sakali magkaroon sila ng anak. Allahu Akbar. Pero meron talagang mga tao na hindi pinalad ng Allah subhanahu wa ta'ala magkaroon ng anak. Okay. Sa ibang mga kwento rin ng banal na Quran, na katulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Waladina yaquluna rabbana hab lana min ladunka azwajan wa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun." O Allah, gawin mo ang aming mga asawa at aming mga anak na maging kapanatagan ng aming kalooban. Sabihin, magpasaya sa amin. Ibig sabihin ay ang pamilya, asawa at mga anak ay nagpapasaya sa tao. "Waj'alna lil muttaqina imama," at gawin mo kami na mga, kumbaga sa mamumuno o mangunguna sa mga matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Kaya dito mga kapatid, bakit kailangan natin ng sanggol, anak? Dahil yun ay fitra, yun ay likas na paglikha ng Allah sa atin na tayo mga magulang, sabihin tayo, ang sino mang lalaki na may asawa ay nangangailangan ng anak. At sa ibang aya, yun na nga, nasabi ng mga sinuunang mga mabuti mga Muslim na ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak ay maging kapanatagan, maging magdudulot ng kasiyahan sa kanila. Allahu Akbar. Ngayon mga kapatid, dahil sa ganon, itong mga anak natin, siyempre kasama doon ng mga kababaihan ng mga anak natin, ay meron silang karapatan. Kung meron tayo yung tungkulin sa kanila bilang mga magulang, dahil yun ay kanilang karapatan sa atin. Allahu Akbar. Kaya yun ang ipapaliwanag natin ng simpleng paliwanag. Unang-una, ano yung karapatan na pananagutan natin sa ating mga anak? Kasama na doon ang ating mga anak na mga kabaihan. Sabi ng mga scholar ng Islam, ito ay nahati sa dalawa. Una, karapatan nila bago pa sila ipanganak. Pangalawa,
karapatan nila kapag ipinanganak na sila. Karapatan nila bago sila ipanganak at karapatan nila kapag ipinanganak na sila. Ang tanong, meron palang ganun na ba hindi pa sila pinanganak, meron na silang karapatan? Opo, meron silang karapatan. Ano yung karapatan nila? Ito yung nabanggit sa kwento sa isang hadith na merong isang lalaki na tinanong niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano mag-aalaga ng anak. Tinanong siya ng propeta, bakit? Nag-asawa ka na ba? Sabi niya, opo, nag-asawa na ako. Sabi ng propeta, late na yung pagtatanong mo. Sabi niya, bakit po Rasulullah? Bakit late na? Sabi niya kasi, ang umpisa ng pag-aalaga ng sanggol ay pagpili ng mga ngalaga sa kanila. Ano ibig sabihin ng propeta? Ibig sabihin, pag-umpisa ng kung ikaw ay nakaplano na mag-aalaga ng mabuting sanggol, ay kailangan piliin mo ang mag-aalaga sa kanila. Ibig sabihin, piliin mo ang mapapangasawa na maging ina ng iyong mga anak para makakasigurado ka na mag-aalaga sa iyong mga anak ay mabuting tao kapag nakapili ka ng mabuting asawa. Ibig sabihin pala mga kapatid, huwag sana mangyari doon sa mga kapatid na hindi pinalad. Ang kanilang napangasawa ay masamang babae at yun na naging ina ng kanilang mga anak. Mananagot sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila marunong pumili. Allahu Akbar. Ang problema kasi sa atin sa pagpili, pag pumili tayo, palagi natin inuuna yung makamundong kaligayahan, makamundong kasiyahan, bago yung kabilang buhay. Bakit? Anong ibig natin sabihin? Palagi natin, una-una, hindi ko masasabi na sakit, ito yung nature. Nature ng mga kalakihan, ganun yung mga kabaihan, siyempre. Nature ng mga kalakihan, na kapag gusto makapag-asawa, ay gusto niya maganda. Unang-una, actually, kasama yun. Oo, hindi naman sabihin hindi kasama yun. Gusto niya mataas ang uri ng babae. At higit sa lahat, kung pwede, gusto niya mayaman. Puro sa makamundo, di ba? Nature yun, pero tinuruan tayo ng Islam na ibig sabihin, hanggat maaari, ang piliin natin na maging ina ng ating mga anak ay makakasigurado tayo ng mabuting asawa dahil kailangan natin mabuting ina. Allahu Akbar. Kaya ito pala ay pananagutan ng ama. Pero at the same time, pananagutan din ng ina sa kanilang mga anak. Kung hindi marunong pumili ang ama at hindi rin marunong pumili ang ina, kahit lasinggero, basta mayaman, astaghfirullah, kung sa pagpili naman ng babae, kahit matanda, basta mayaman, biro lang, astaghfirullah. Kaya, dapat pala, pareho both side. Ito'y karapatan ng anak sa kanyang mga magulang na kailangan tamang pagpili ng kanilang mga magulang sa kanilang naging kabiyak. Si lalaki, tamang pagpili ng kanyang maging asawa. Si babae, tama rin ang pagpili ng kanyang maging asawa para kung sakali magkaroon sila ng anak ay magiging unang-unang tagapangalaga ng kanilang mga anak ay mabuting tao. Unang halimbawa, huwaran, tularan ng kanilang mga anak ay mabuting ama. Unang-unang mag-aalaga at ganun din tularan ng kanilang mga anak ay mabuting ina. Kaya yun pala, yun ang unang-unang pananagutan na tungkulin ng magulang at kanilang responsibilidad at kanilang pananagutan bilang karapatan ng kanilang mga anak.
yung pagpili sa isa't isa ng mga magulang. Allahu Akbar. Meron lang ako kwento bago ko tatapusin ng unang part na to. Merong isang isa sa mga sahaba. Ang pangalan si Julaybib. Si Julaybib ay hindi pinalad sa makamundong buhay. Dahil mahirap, pero tagasilbi sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi pinalad na magkaroon ng, ibig sabihin, maamong mukha. Ibig sabihin, hindi binigyan ng SWT ng mabuting pagmumuha o magandang pagmumukha. Baka sa talagang, yun ang kanyang kapalaran. Pero iba naman ang ibibigay ng Allah sa kanya sa kabilang buhay. Ang mahalaga, tinanong siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, gusto mo mag-asawa? Sabi niya, sa paano ako mag-asawa? Wala naman akong pera. Pangalawa, sabi, paano ako mag-asawa? Wala naman gusto sa akin dahil ako'y wala sa itsura. Diba? Inutusan siya ng propeta sa isang pamilya. Sabi, pumunta ka sa pamilya ganito at gano'n na mga kabilang sa mga ansal. Sabi ng sabihin taga Madina. Mabilis na kwento. Pagdating na doon, sabi niya, pinadala ko ng propeta kasi gusto niya na ako'y maging kabiyak ng inyong anak. Tumingin yung ama mula ulo hanggang paa, pabalik. Wala siya magugustuhan kay Julaybib. Ganun din ang kanyang ina. Wala siya magugustuhan sa kay Julaybib. Siyempre, sa magandang pakikiharap, sabi niya, tinabali, Julaybib, maghanap ka na lang siguro ng iba. Sabi nakita nung anak, narinig ng anak yung usapan, sabi niya, tinanggihan ng mga magulang ko ang pinadala ng propeta. Lumantad yung babae. Sabi niya, sorry, aking mga magulang, patawarin niyo ako. Pero hindi ko piling tanggihan ang pinadala ng propeta. Sintanggap po si Julaybib. Biro niyo mga kapatid, hindi ko alam kung nakailang araw yung kanilang pagsasabi ng mag-asawa. Nagkaroon ng labanan na shahid si Julaybib. Kaya magkasama pala sila sa paraiso kasi asawa niya. Inshallah, kasama sila. Allahu Akbar. Kaya ganun yung paninindigan ng babae na nakakaunawa. Hindi siya pumili ng ganda ng mukha ng lalaki, kundi pinili na yung pagiging mabuti ni Julaybib. Okay mga kapatid, pagpatuloy natin ang karapatan na ito ng anak. Diyan lang muna kayo. Kaya mga kapatid, lalo sa ating mga kalalakihan, ano ang sabi ng propeta dun sa pagpili ng asawa? Sabi niya sa hadith, na authentic na hadith, sabi niya, tungkahul mar'atu li arba'. Ang pagpipilian sa pag-asawa ng lalaki, pagpipilian na sa isang babae, ay 4 na katangian. Una-una, sabi niya, 5 liha. Dahil sa kanyang yaman. Hindi naman kasi bawal yun eh. Pangalawa, lijamaliha. Dahil sa kanyang ganda. Natural.
Kung makapag-asawa ka ng maganda na mabait, edi mas maganda. Mas mabuti. Pangatlo, lihasabiha, ang kanyang katayuan sa lipunan. Sabihin kilalang pamilya. At ang pang-apat, lidiniha. Tayo sa kanyang pagsunod sa Islam. Ibig sabihin, religyosa. At sabi ng propeta, fadfar bidati dini taribat yadak. Piliin mo at siguraduhin mo nang mapili mo ay nasa tamang din. Ibig sabihin, sumusunod sa Islam. At doon ka magtagumpay. Ibig sabihin, kung wala man yung tatlo, ang mahalaga na doon yung apat o pang-apat na katangian. Religyosa. Sabi niya, taribat yadak, doon ka magtagumpay. Allahu Akbar. May mga tao na pinili nila yung religyosa, yung pala, nandun ang lahat. Nandun ang ganda, nandun ang yaman, nandun ang taas ng uri sa lipunan. Allahu Akbar. Kung sakali hindi man ganun, piliin natin ang kung saan tayo magtatagumpay. Ang pagtatagumpay natin, yung religyosa na yun na mag-aalaga ng ating sanggol. Kapag hindi nangyari yun, mananagot tayo, hindi lang doon sa pagkakamay, pati sa mga anak natin, ay mananagot tayo. Katulad sinabi natin, ay pipili din tayo ng yung babae naman, pipili din ng lalaki. Hindi lang sabihin, may karapatan lang pumili. Si lalaki, walang karapatang pumili. Si babae, pariho. Pariho. Hanggat maaari, ay ganun pa rin. Nandun yung ganung katangian at ang pinakamahalaga doon sa katangian, yung pagiging religyoso. Kung babae naman ang pumipili. Kaya, dahil sa nature, sa likas na sitwasyon ng tao, ay kapag mabuti rin ang kanyang magiging sanggol. Hindi naman sa 100%, kasi maaaring nangyaring baliktad, pero yun ang kadalasan talaga. Pag mabuting babae, hindi na magiging mabuting ina, at kapag nagiging mabuting ina, naging mabuti rin ang kanyang mga sanggol, ang kanyang mga anak. Ganun din sa lalaki. Allahu Akbar. Kaya nga, sinabi na sa Banal Quran, sabi na, durriyatan ba'duha min ba'd. Sabihin yung pagkaroon ng durriya, sabihin mga anak, ay, kumbaga sana, may connection. Sabihin na ba'duha min ba'd. Sabihin yung mabuting ina ay magkaroon din ng mabuting anak. Ang mabuting ama, ganoon din, magkaroon din ng mabuting anak. Allahu Akbar. Kaya, halimbawa na lang, marami tayong halimbawa na nakikita natin sa mga nangyari sa buhay natin, na nakita natin sa mga kwento ng mga tao, kung gaano naging mabuti yung mga anak dahil sa mabuti ang kanilang mga magulang. Minsan kapag matapang ang ama, matapang din ang anak. Kapag, ibig sabihin, matulungin ng ama, matulungin din ng anak. Ganun din. Kapag mabuti sa kapitbahay ang kanilang ina, mabuti rin sa kapitbahay ang kanyang anak. Ang punto kasi, sa sitwasyon ay palaging ang anak nakatingin, nakatuon sa kanyang mga kinamulatan ng mga magulang. Allahu Akbar.
Subalit, hindi rin imposible ang baliktad. Ha? Na isang masamang ama ay magkaroon ng mabuting anak. Katulad ni Ikrima. Si Ikrima isa sa pinakamabuting sahaba na anak ni Abu Jahl. Diba? Anak ni Abu Jahl. Kaya hindi rin yung imposible na masamang tao magkaroon ng anak na mabuti. Yung masamang tao. O pwede rin namang mabuting magulang na magkaroon ng anak na pasaway. Katulad ni Nuh alayhi salam, isang dakilang propeta at sugod ng Allah, na ang kanyang anak ay hindi sumunod sa kanya. At hindi sumunod, palihim pa ang kanyang hindi pagsunod sa kay Nuh alayhi salam. Sa kanang nalaman ni Nuh alayhi salam, na pasaway pala yung kanyang anak nung malulunod na sila sa dilubyo. Na sabi ng anak niya, sa awi ila jabal ya'asimuni minal ma'. Sabi niya, doon ako pupunta sa mataas na bundok para makaligtas ako sa tubig o sa dilubyo. Doon pa nalaman ni Nuh alayhi salam na sa pangyari na yun na hindi pala sumunod sa kanya yung kanyang anak. Okay. Yun yung sa pagpili ng asawa, humaba lang tayo. Pero para lang maintindihan ng sino mang hindi pa nakapag-asawa na pumili sila ng kanilang magiging asawa, babae man o lalaki, para makakasigurado sila na maging mabuti ang kanilang mga anak. Okay. Isa sa minsan nakakalimutan, pero marami rin nakakaalam sa tungkulin ng magulang na karapatan ng anak. Pag nagsama na yung mag-asawa, ito medyo maselan o hindi naman ito kumbaga sa hindi naman malisyoso kasi pinag-usapan natin Islam. Bago magtatali ka mag-asawa, kailangan lalo na si lalaki magbigkas ng bismillah man lang. Bismillah. Para sigurado na hindi kasama si Shaitan doon sa kanilang kung sila magkakaroon ng sanggol ay malayo kay Shaitan. Allahu Akbar. Malayo kay Shaitan. Kaya, ibig sabihin, siyempre kasi kapag nagbismilang lalaki, kung silang parehong, pati yung asawa niya, bago sila magtatalik, magbigkas sila ng bismillah, lalayo si Shaitan dun sa kanilang magiging sanggol. Allahu Akbar. Napakahalaga mga kapatid. Napakahalaga nun. Isunod ko kagad, bago ko makalimutan. Ito'y ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ginawa ng mga magulang sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ipanalangin nila ang kanilang anak na maging mabuting anak. Ano ang sabi nung ina ni Maryam alayhi salam? Si Maryam kasi, na ina ni Isa, ina ni Jesus Christ, ay nung siya ipinanganak, patay na ang kanyang ama. Wala na siyang ama. Namatay na yung tatay niya. Kaya ang nanalangin sa kanya yung nanay niya. Anong sabi ng nanay niya? Sabi niya, وَأُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. O Allah, hihilingin ko ang iyong proteksyon, ang iyong kalinga, para sa anak ko na ito na si Maryam, mula sa Shaitan. Ganun din ang kanyang magiging anak. Allahu Akbar. Hindi lang yung anak niya, pati yung magiging pamilya, anak niya ay ininalangin nung nanay. Yung lola ni Isa alayhi salam. Kaya ibig sabihin, ganun kahalaga mga kapatid, na ito ay ibig sabihin, tungkulin ng magulang at karapatan ng anak. Allahu Akbar. Kaya yun, pag labas ng sanggol, sabihin, paglabas ng sanggol, ganun, pinapanalangin din. Allahu Akbar. At siyempre, bago yung panalangin din, magpasalamat sila sa Allah kasi ang anak ay, kumbaga sa isa sa pinakamahalagang biyaya. Pinakamahalagang biyaya na ipinagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang anak. Kaya dapat na sila magpasalamat. Yung ama at saka yung ina na magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala pagka nagkaroon na sila ng anak. Allahu Akbar. Kailangan nila magpasalamat.
upang yung biyaya na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ay magiging dumami, magiging, magiging masaganang biyaya. Yung kanilang anak, maging mabuting sanggol, maging masunurin na anak. Pag nagkaroon ng pamilya, maging mabuting ama. Lahat noon ay sunod-sunod. Kaya nga, doon sa aya na binanggit kanina, duriyatan ba'duha min ba'd, ibig sabihin yung magkakasunod na lahi, ay kapag naging mabuti, parang gulong na gumugulong na yun na mabuti na lang, hindi lumilihis. Kaya ganun kahalaga yung mga bagay na ito na kung saan kapag hindi ito na, hindi na pagtunan ng mga magulang ang mga itong bagay na pinag-usapan natin, maaaring malilihis ang kanilang anak at kapag nalihis, ay pananagutan nila o kasama sila sa mananagot. Allahu Akbar. Kaya nga, yung si Zakaria alayhis salam, nung siya nanalangin siya, "Oh Allah," kagad nung sabi na magkaroon ako ng mabuting anak. Kagad mabuting anak ang kanyang iniisip, hindi yung anak lang, kundi magkaroon siya ng mabuting anak. Kaya pagpasalamat nila sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isa rin sa sabihin, dapat nilang may panalangin na ito'y maging masunurin na anak para hindi magiging problema sa kanyang mga magulang. Siyempre kasi maraming mga anak na ibig sabihin nagiging matinding fitna sa kanilang mga magulang. Astaghfirullahaladzim. Kaya kailangan talaga, sabihin kailangan talaga ng kailangan talaga nung anak ang ganitong pamamaraan. Okay. Kasunod nung may mga sunna, May mga sunna doon sa pagkalabas ng bata. Na ito'y karapatan din ng bata. Tungkulin ng mga magulang at karapatan ng bata na pinanganak. Isa dito yung tinatawag na tahnik. Ito'y sunna pero napakagandang sunna. Ibig sabihin ng tahnik ay pakakain nila ng tamar yung bata. Susubuan ng tamar yung bata. Or else, ibig sabihin ay kahit anong matamis kung walang dates. Kahit anong matamis. Allahu Akbar. Kahit anong matamis. Pagkatapos nun, yun nga, maaaring mauna yung panalangin o pagkatapos ng tahnik ang panalangin o pagkatapos ng tahnik na yun ay adan. Pag-adan sa kanan tainga nung sanggol, pagkalabas ng pagkalabas. Sabi ng mga scholar kasi kailangan ang unang-unang marinig ng bata ay pangalan ng Allah. Kaya kailangan yung adan. Kailangan yung adan. Kasi dapat na yun ang unang-unang marinig ng bata, yung pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sabi ng iba, sunna rin daw ang ikama sa gawing kaliwa. Pero marami nagsabi na hindi na yung sunna. Ang sunna lang, yung adan. Pero saan man doon? Yun ay mahalaga rin. Kahit sunna, pero kailangan. Hanggat maaari. Pagkatapos nun, yung panalangin, saan man doon na mauna, pagkatapos ng panalangin, ay pipili sila ng pangalan, na magandang pangalan. Dapat din na magandang pangalan. Hindi pwedeng kung ano-anong pangalan lang. Kasi ang tao ay tatawagin sa kanyang pangalan dito sa mundo, ganoon din sa kabilang buhay. Dapat na magandang pangalan na bawal yung kahit anong pangalan, lalo yung masamang kahulugan. Kaya, yun ay mga simpleng bagay na marami din natin masyadong naintindihan, marami din nakakaunawa na kailangan na maintindihan natin. Maraming salamat mga kapatid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.